Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Wow, it's been 3 or 4 days yata guys, wala akong episode. Pasensya na kayo, I just went on a short vacation, but now I'm back. Ano ang pag-uusapan natin in this episode? Itong IRCC, while we were off, naglabas ng bago nitong immigration data. Specifically talking about the number of new student arrivals, new foreign workers who arrived in Canada for 2025. So ang tanong, nami-meet ba ng Canada ang goals nito na bawasan significantly ang bilang ng mga bagong temporary residents? Yan po ang ating pag-uusapan kasama ang ating suking immigration lawyer, Lou Jansen Dangzalan. Hello, Lou! Hello, hello, hello. Ayan, teka. Lalagay ko lang yung title natin. And of course, Lou's email is there, down there, crawling sa baba if you want to consult. Ayan, email nyo lang po siya. Okay, Lou. So nakita ko tong article na to as I shared with you earlier. Initially sa Toronto Star. Let me put that up. Yan. Sabi dito, Canada's latest immigration data revealed here's what happened after a year of seismic changes. Puntahan natin. So obviously, bumaba naman talaga, Lou, as we all expected. Both new students and new foreign workers. But I want to zero in for this episode, by the way, guys. 2 parts po natin ito gagawin. We're gonna talk about yung mga temporary foreign workers muna. And then sa part 2, yung international students. Puntahan natin itong sa temporary foreign workers. Ang sabi dito, Lou, the number of new work permit holders, although let me highlight this one. Ano ba yan? Okay. Dropped from 245,137 from January to June lang po to, Okay, bumaba siya to 119,000 sa 2025. Again, for the first 6 months. It is a big drop, no? Parang 80 plus thousand less. Pero may nakita akong report, ito, saying na ang goal daw ng IRCC for 2025 is, for the TFW program, to accept 82,000 for the whole year. Right, Okay. right. And yet, for the first 6 months, according to the Toronto Star report, again, 119,000 ang new, new work permit holders. So how do you explain that? Parang nag-fail ba ang Canada? Na-exceed na nila agad ang kanilang goal or target? Yung mga nananakot matutuwa dun sa discrepancy, 'di ba? So, yun nga off camera na pag-usapan namin ni Ina to na teka, baka may problema sa framing ang immigration, ano? So, siguro kailangan i-clarify ito. Pero siguro, pwede rin natin himayin at i-explain. May teorya kasi ako. Kung babalik tayo dun sa isang nakita mong report noong 2024, yung 82,000, I believe, na number for temporary residents. Nakalagay dyan sa headline niya, CIMM, C-I-M-M. Ito po yung Citizenship and Immigration Standing Committee sa House of Commons. In other words, may permanenteng komite ng mga members of parliament na nakaupo doon, na nakamonitor talaga for immigration. Ganun ka-importante immigration sa Canada. Kung sa atin sa Pilipinas, di ba, meron tayong Committee on Appropriations. Sa Canada, meron din yan, Committee on Finance. Pero yung mga standing committee kasi, ito yung tinatawag natin mga permanenteng komite. So yung Immigration Committee and Citizenship Committee, naiisa, permanente siya, ganun siya ka-importante. So, yun yung konteksto niya. Pangalawa, bakit SIM? Kasi ito yung report. Annually kasi, or every year, itong si Immigration, nakamandato na magbabagsak dapat ng report itong Minister for Citizenship and Immigration ng estado ng immigration. Parang SONA niya, 'di ba, sa estado ng immigration. Nakalagay ito sa report at every year ma-access po ninyo itong report na to both sa website ng SIM at ng IRCC. So according dun sa nilagay nilang report, nakapasok din dun yung levels plan for permanent residents and for temporary residents. Ito nga yung target. Pero kung babasahin natin itong mabuti, tignan mo. Target is 82,000 entries into Canada excluding seasonal workers. The vast majority are in agriculture. So kung babalik tayo dun sa numero na nilagay ng
Toronto Star na until June of this year, umabot na o pumalo na tayo ng 125,000. Ang suspetso ko dito, Ina, is sinama nila dito yung Seasonal Agricultural Worker Program, yung SAWP, SOP. Kasi nga, hindi naman pwedeng hindi tayo magpasok ng seasonal agricultural workers. Aber, sinong kukuha ng mga Strong Mary at ng mga Blue Mary at Raspberry dun sa mga farms, di ba? Demandong kinukuha yan. Hindi pwede yan na makina. So, hindi napapalitan yung labor na ito. So, kailangan talaga natin ng mga seasonal agricultural workers. At dun nga sa report ni Nicholas, baka hindi lang na i-breakdown. And I trust naman, Nicholas, na klaro yung datos sa kanya. And ito nga, babalik tayo dun sa punto mo kanina. Baka kailangan ng maayos na framing ng information sa parte ng immigration. Siguro, alam mo, fan kasi ako ng statistics. Siguro, i-open source nila tapos mag-hire sila ng data analytics person para yung pwede mong paglaruan yung numbers, di ba? Sa website nila. Ang ganda sana, di ba? Correct. Actually, meron silang website. Article na shinare. Let me put that up, no? Sige. Parang bitin din ako sa graphics nila dito. Okay. Yeah. Siguro ito yung pinagbatayan ng Toronto Star. Yan. Understanding student and temporary worker numbers in Canada. Yan, may mga charts sila. Okay. Correct. Siyempre, ang hinahighlight nila dito, yung fewer numbers. Yan. Paano bumaba? Ang hinahanap ko yung whole number, 'di ba? Yung parang ilan na ba talaga sila ngayon? Versus alam mo yung comparative data talaga. And in a way I want, as you mentioned, no, clearer a clearer breakdown because sabi ko sa din over the past week yung Conservative Party have been coming out with statements na parang may mga 1 week yata or 2 weeks na bakit hindi namin ma-access yung data immigration ng IRCC? They are accusing the government of basically hiding. No, nag-i-imply na tinatago siguro to. Bakit hindi nyo ina-update daw yung numbers? Una sila, naniniwala ka ba na parang kulang ang IRCC sa transparency with that regard? Or is it a matter of baka na-delay lang ng konti yung kanilang reporting? Anong tingin mo sa nangyari dyan? Una sa lahat, ang nagreklamo ata yung conservative critic si Michelle Rempel. Una sasabihin ko sa kanya, malabong nakikinig siya dito dahil Tagalog tayo. Unless na naka-on yung captions mo in English. Trick or treat, ma'am. Kasi bakit tayo nananakot? Teka, wala naman, you know, in fairness kasi whenever I appear in public, I try to be fair with IRCC. Medyo critical ako sa kanila, I admit. Pero in this particular case, let me defend them kasi wala naman silang day-to-day obligation to be like eto datos. Parang hindi naman tayo naka-news cycle na parang Wire or AP or Reuters ito din na kailangan dahan-dahan pumapasok ng ticker yung net numbers from IRCC. There's no such obligations. First of all. Second, they're being disingenuous as the opposition because they have members who are part of the committee on Standing Committee on Citizenship and Immigration. And as members of that committee, they can write to the Minister of Immigration and to the department to request statistics. Pwede nilang i-requisition yan through their staff. So in other words, itong ginagawa ng conservative, rhetoric na naman ito, nananakot sila. They're being disingenuous and they're blowing a dog whistle that is so unnecessary. And I say that it's unnecessary and even dangerous kasi yung politika, yung temperature ngayon ng politika, when it comes to immigration, medyo nakakatakot na siya. So, a lot of times, may makikita mo sa feed sa social media na binibait na yung mga tao na magalit sa mga immigrants. I don't think that's fair. And itong ginagawa nila, Madam Rempel is rather irresponsible. She should know better. She used to be a minister. So, medyo foul in my view. Pangalawang punto is, IRCC does release these statistics. Ito nga sabi mo parang, wow, nagpasabog ng statistics itong immigration. Ang tanong ko, may special occasion ba para magpasabog sila ng statistics ngayon? Wala. Pero pinapakita nila yung report nila. They're trying to be transparent. Sana mas mabuti. Totoo naman, there's always room for improvement. Pero kung talagang meron kang hanaping obligasyon ng immigration na maging transparent, ito yung panahon na magbabagsak sila ng annual report sa SIM.
na kung saan meron silang mga miyembro sa kanilang partido. So again, they're being very disingenuous. They're blowing the dog whistle, nananakot sila ng mga tao. Oo, okay. O sige, nako, parang nagalit na ano, no? I can Nainis ba ako? sense that you I can sense na napapansin mo din yung mga social media posts na nakikita ko rin on my feed. Ano? Actually, o sige, hindi ko na nakikita kasi itong isa sa mga mukha rin ng conservative, si Pierre, no, Poilievre. Meron din siyang pinost after maglabas ng data na ito, similar to what I was talking about, no? Questioning. Naku, ano na nangyari dun sa 82,000 na target? Nag-exceed na daw, ganito, ganyan, ano. But sige, as far as you're concerned, ikaw, you're giving IRCC a little bit of leeway, kumbaga, Luno, to meet the numbers that it presented. Siguro, last year. Is that what you're saying? Kumbaga, it's not gonna happen overnight na magda-drop significantly. For example, sa temporary foreign workers, how would you assess the situation? How is the IRCC working towards meeting its targets? Well, una sinabi ko kanina, 'di ba, yung 125,000 na ni-report ni Nicholas, it calls for all temporary foreign workers inventory until June of this year. The question is, may breakdown ba yan? Kasi according to the SIM reported targets ng 24 November, hindi nila sinama yung seasonal agricultural worker program. So, malamang, kaya inflated yung number, it's because of the SAWP. So, kailangan ng breakdown ng datos. Una sa lahat, kung mananakot sila, ay bago sila manakot, tignan muna nila yung datos ng mabuti. I know it's boring and maybe mas maraming trabaho, pero kung gusto nila mag-form ng government, baka kailangan nila magtrabaho na mas mabuti. Una sa lahat. Pangalawang punto, teka lang, mag-slow down tayo. Kasi first time natin magkaroon ng temporary resident targets as a country, right? Kasi before, laging permanent residents. And kung titignan natin at gagamitin nating batayan ang permanent residents sa targets, hindi naman every year, saktong-sakto, down to the last individual, na kukuha ng IRCC ang numbers na yan. Usually may range yan na acceptable. Pero kung close dun sa target, na-meet nila yung target. I think that's fair. Because, pwedeng nag-apply si Mrs. tsaka si Mr. tapos biglang nagkaanak while processing. Ibig ba sabihin na ito dahil may isa? No. Hindi nyo na-meet ang target niyo dahil may anak yan. Hindi pwedeng sumama yung anak. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? So, di ba, yung target na ito ay range. Pangatlong punto and final point is kung titignan mo yung SIM report from 2024 to 2027, yun nga nakalagay. Sorry, 2025 to 2027, according to the 2024 report, ito ay 3-year project. So kung hindi nila ma-meet itong taon na ito, 2025, maaaring bawiin nila yan next year. Because it is a range, right? It's not an absolute number na kapag na-miss niyo ito, mananagot kayo, 'di ba? Sa report card ninyo. Hindi naman ganoon. Siguro if we were to ikaw pala, if you were to give your advice sa IRCC, paano ba dapat bini-breakdown yung mga new work permit holders kung nasabihin sa mga report na ito para mas satisfy at mas maging clear yung presentation. For example, ako iniisip ko, Lu, hindi kaya kasama dyan yung mga work permit extensions. Yan. Baka kinonsidera din yan as another new work permit. Parang gano'n, no? Paano ba dapat dinidivide yan para lang, hindi tayo maguluhan? Una sa lahat, baseline siguro is transparency. Tama naman yung sinabi mo. Yes, wala silang obligation na meron silang new sticker na ano yung number, di ba, na live kung may naglaland sa airport sa Pearson or sa Trudeau. Hindi naman kailangan nire-report yan. Pero the more data they put out, the more broken down the data is on their website, mas transparent, mas mabuti. Kasi hindi sila mas magiging biktima ng propaganda or pag-spin ng numbers to a political end. For example, halimbawa sa pananakot nga na hindi ako fan, na-establish na naman natin siguro yon. Kasi kung yung numbers nandun, tas na-breakdown, tas mali yung interpretation at nananakot sila, sino yung nagmukhang tanga? Diba? So, kung yun yung una sa lahat, transparency. Pangalawa is, siguro kailangan at panahon na meron talagang isang tao na alam ko may spokesperson naman talaga at media liaison naman talaga ang Immigration Department. Pero dapat meron silang isang tao na nakafocus talaga sa numbers lang talaga at sa levels plan. Kasi kailangan talaga, napaka-importanting political point ito.
pwedeng sa bureaucracy magsimula ang initiative na to, pwede rin magsimula sa minister's office. So, kung bibigyan ko ng advice ang IRCC or si Minister Diab na kung anong dapat gawin pagdating sa numbers and communication, mag-appoint sila ng data analytics na magaling sa science and data analytics communication and economics communication. Kasi kailangan ma-explain nila yung data. Ina, 'di ba? Journalist ka nun, 'di ba? Hindi naman porket mag-dump ng government ang data, hindi naman ibig sabihin tapos na trabaho niya, 'di ba? Kailangan may istorya 'yan, 'di ba? So kailangan ganun din ang government, kailangan makontrol nila ang narrative. More recent lesson to this is yung bad communication strategies ng Health Canada during the pandemic. Initially, syempre lahat solidarity, 'di ba, na tipong, may pandemic, kailangan sumunod tayo sa regulation. Pero na-exasperate ang mga tao kasi ang gulo din ng communication. Should we mask? Should we not mask? Airborne ba? Hindi ba airborne? Siyempre, the science was developing, di ba? So, naintindihan din naman natin, bibigyan natin ng margin. Pero, pagdating dito sa datos na to, absolute yung numbers. So, kailangan may point person sila na nag-explain at naghahabi rather ng narrative para mas madaling maintindihan at mas accessible. Lalo na sa generation ngayon na ang attention span natin is only as long as your TikTok video, di ba? Yeah, I agree, Lou. Alam mo, actually, I've noticed na wala nga talagang regular person from IRCC, not even the minister, the new one, si Ms. Diab. Hindi yata siya masyado mahilig magpa-interview. Kaya parang we rely heavily on reports, news reports to simplify the data that they are presenting. So yeah, no. It doesn't have to be Minister Liab. Actually, yung nagsulat ng report na to sa Toronto Star, si Nicholas Kang, I know him, and he actually reached out to me a few months ago trying to make sense of the data as well. So, yun nga, tinanong niya, so ako, ano ba yung tingin ko, paano to naging ganito yung number na ito, but may spike at a particular month. So, he's trying to understand it. To me, it means that the media is doing its job, number one. But at the same time, teka, bakit walang nagpa-facilitate ng understanding na ito from the perspective of the department? Siguro dapat meron. Kasi hindi pwedeng dinadump lang nila yung mga press release nilang ganyan, di ba? Lalo na in the day and age of social media. Yan. Before we end, ito, bigla akong nakita tong part ng this, ano ba tong, itong latest immigration breakdown nila, data breakdown. Sa baba pala, Lu, may nakasulat dito. Let me point that out. Ayan, parang may disclaimer in a way, may paliwanag sila, Lu. Okay? While we have committed to reducing the number of arrivals, both for new student arrivals at new foreign workers, it will take time, nakasulat dito, for the full effects to appear in the data. That's because inventories of existing applications continue to be processed under the rules that were in place when they were submitted. Correct. Ayun. As a result, more significant effects of the new measures will only start to appear a few months after they begin. In short, chill-chill lang tayo. Okay, ma-update din ang data. Parang ganon, Lu, no? Okay. Mabuti na lang may disclaimer silang ganyan. Yeah, mabuti naman na na-explain nila. Yeah. Okay. Ngayon, guys, we also will talk more about teka muna, balik ko lang kami ni Lu. Yan, yung international students naman, yung numbers tungkol sa mga bagong international students na dumating. But we will save that for part 2 of this, this topic. Okay, so but for now, dito muna natin tatapusin tong discussion na to. Lu, sige, I will see you in part 2. Abangan nyo, no? Is it, parang may good time ba ngayon for aspiring international students to take advantage dito sa napakalaking actually nakitang reduction in the number of international students coming in this year. No? Maybe it's an opportune time for them to actually apply now. Yan ang ating pag-uusapan in the next episode. So, yeah, I'll see you guys in the next one. Lu, maraming salamat. Tuloy natin itong discussion sa susunod. Bye!